Ito na yon. Iniwan mo ko sa ospital habang yakap ng dilim dahil na naman sa babae mo. Magbabago? Nasaan ang pagbabago sinasabi mo? Nasaan ang pagtitinong pinangako mo? Ang lakas pa ng loob mong magalit sa akin dahil sa may-ari ng kornea na natanggap ko? Ano na namang kalokohan mo ito, ha, Kenji? Nakonsensya pa ako. Hindi magawang ituloy na yon ni Britney dahil mas tumitindi ang galit niya. Parang halaman yun na patuloy na dinidiligan niya. Isang hakbang pa ang ginawa ni Britney kung saan tuluyang nabunggo niyang ladder na inaapakan ng mga maid na bitawan nila ang frame ng picture ng kanilang hawak na lumikha ng napakalakas na ingay sa kabuuan ng lugar. Naisip ni Britney na paniguradong mabubulabog na noon kung nasaan ang babaeng feeling legal nitong asawa ko no dito. We are really sorry, Mrs. Matapang na itinaas ni Britney ang kanyang isang kamay upang matigilan ang mga maid na halatang takot na takot na. You don't need to apologize. You know what's being done in these pictures? It should be burned with them. Napanganga na si Kenji sa sinabing yun ng asawa. Hinagod ng kanyang mga mata ang katawan nito, na bagamat payat pa rin ay halatang paunti-unting nagre-recover na. Ibang-iba yon sa katawan ng asawa niya nung umalis siya ng bansa na halos hindi makagulapay sa panlulupaypay. Hindi na rin tubulag kagaya ng huling natatandaan niya. Sinamantala niyang pagkakataon na busy ito upang makalapit dito at mahawakan ng kanyang isang braso. Han, sa labas tayo mag-usap. Marahas na iwinaksi ni Britney ang kamay niyang hawak ni Kenji na hindi na paghandaan ng kanyang asawa. Bakit tayo lalabas? Ang init-init doon. Natatakot ka bang mapang-abot kami ng asawa mo dito? Britney, huwag kang gumawa ng iskandalo. Ayaw mo palang mga iskandalo? Bakit gumawa ka ng kalokohang ganito? Wala kang utak? Nasaan na? Nalusaw habang narito ka? Sobrang nakakadismaya ka. Grabe, wala nang gamot sa ginagawa mo, Kenji. Muli na namang nagulat si Kenji sa sagot ng asawa. Hindi niya alam na ang pagpapalit ng kornea nito ay magbibigay pala dito ng kakaibang tapang. Ibang-iba ang Britney na kaharap niya sa Britney na nakilala niya. Gumaspang ang ugali nito. Nang muli sana niyang hahawakan ng kamay ng asawa at maagap itong umiwas na iginala ng mga mata sa paligid. Nahihiya ka na malaman ng mga maid niyo? Dito nakabit mo ang nandito at hindi mo talaga asawa? Puno pa ng pangungutyang pagsasatinig ni Britney na patuloy ang galaw ng mga mata sa paligid. Bakit may tinatago? Masyado bang maliit ang mundo sa Pilipinas kung kaya dito mo siya dinala? Sa bagay, malayo na lugar na to sa abot ng paningin ko. Yamot na napakamot na sa ulo si Kenji ni hindi sumagi sa kanyang isipan na darating sila sa puntong ganito. Ayos lang naman sana na magbabae ka habang nakaratay ako sa ospital para ilabas ang init ng katawan mo. Pero siya na lang ba talaga ang babaeng natitira sa mundo? Muntik na niyang patayin si Noah. Mukhang nakalimutan mo na yata yun, Kenji. Dumilim na naman ang mga mata ni Britney nang maalalang pangyayaring yon na matagal na niyang kinalimutan. Ngayong involved na naman ang babae, hindi niya mapipigilang alalahanin yon. Ito ang unang pagkakataong makakaharap niya ito mula ng insidenteng yon sa kanilang pamilya. Nanginginig na naman ang laman niya. Hindi naman siya maganda, hindi rin siya sexy. Nakakapagtaka. Alam ko na. Mapang-asar pang ngumiti si Britney na hindi na naman nagustuhan ni Kenji dahil paniguradong may masamang salita na namang lalabas sa kanyang bibig. Magaling sa kama. E di sana nag-hire ka na lang ng call girl. Hahalikan ka pa nun mula ulo hanggang paa. Paliligayahin ka na pera lang ang kapalit. Hindi pa ako magagalit na sagat sa buto. Kuha mo ang point? Britney, hindi na nakakatuwang lumalabas dyan sa bibig mo. Bakit? Yung mga ginawa mo ba sa aming mag-ina? Nakakatuwa pa? Ginawa mo kaming parehong tanga ng anak mo. Business trip? Walang problemang branch ng company mo dito. Pag mo sabing hindi mo sinasadya. Sinungaling ang kapatid mo si Althea? Siyang nagsabi sa akin mismo na walang problema ang branch, Kenji. Lumalim ang tingin ni Kenji kay Britney. Gusto na niyang yakapin to dahil miss na niya pero malamang oras na gawin niya yon, hindi to papayag. Alam niyang buko na siya na hindi naman niya itatanggi. Pero hindi ito ang tunay na rason. Hindi ko siya ginalaw. Sa tagal ng pananatili ko dito, hindi ko siya tinabihan. Sabihin mo yan doon sa ututong dating ako, Kenji. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Ngayon?
Muling nagulantang na naman si Kenji sa sagot ng asawa. Malakas na talaga at buo na ang loob nito. Why don't you just divorce me? Give me what I want. Kenji, then we are done. Give me freedom. You didn't want to marry her, did you? English ni Britney na nagbigay ng dahilan sa mga maid upang mahinang magbulungan at maging curious kung sino siya. Well-deserved naman niya ang makilala nila. Bago pa man makasagot si Kenji ay nakarinig na sila ng yabag pababa ng hagdan. Nabaling na doon ang mata ni Britney. Sino pa nga ba yon? Si Monica na akala mo'y kung sinong reyna sa bagal ng kanyang hakbang pababa. Nagulat ng bahagya si Britney na makita niyang mas payat pa ito sa kanya na mukhang may sakit din. Gayunpaman hindi niya ipinahalatang nagulat siya. Humalokip-kip lang siya na pinanood ang mabagal nitong hakbang. Hinintay na makababa. Mrs. Barrowell, I am already sick. What do you want now? Bakit kailangan mo pang pumunta dito? Malakas na tatawa si Britney sa tanong nitong parang sa tanga. Anong kailangan niya? Bakit siya pumunta? Mukha bang pumunta siya doon para sa kanya? Saka ano pakialam niya kung may sakit to? As if naman magkaibigan sila para maging concerned siya sa kalusugan ng karibal niya. Ah, really? Anong gusto mo? Monica na Makati at homewrecker? Yakapin kita? Sige, halika dito. Lumapit ka. Buka ni Britney ng dalawang braso niya na animoy nag-aanyaya. Yayakapin kita sa leg hanggang sa maging kakulay ka ng violet. Bilis! Halika dito! Huwag mo kong paghintayin. O ako pang lalapit sa'yo? Mabilis na humarang si Kenji sa harapan ni Britney. Nahalatang gigil na kay Monica dahil sa nalilisik na nitong mga mata. Bati din niyang hindi nagbibiro sa sinasabi niyang asawa. Napakalaki na ipinagbago nito. Hindi na siya magtataka kung isang araw ay magiging bayolente ng asawa niya. Don't you even want to satisfy my last wish, Mrs. Barrowell? Patuloy ni Monica na nagpaasar pang lalo kay Britney. Halatang hinahamon siya nito. Sinusukat nito kung hanggang saan ang haba ng kanyang pasensya. Tingin ba nito sa kanya ay mabait pa? Pwes, nagkakamaling gaga. Hindi na siyang dating siya. Hindi na siya duwag. Hindi na siya utu-uto. Binago siya ng mga napagdaanan niyang operasyon na magkasunod. Bakit? Sino ka sa akala mo? May nagawa ka bang mabuti para sa akin para pagbigyan ko hiling mo? Tanong ni Britney nang umisi pa kay Monica. Titig na titig pa rin ang mata. Muntik mo na ngang mapatay ang anak namin, hindi ba? Hindi lang katawan mo may sakit dahil pati ang utak mo ay may tama na. Bata yun. Anong laban nun sa'yo? Nasaan ba kukote mo? Wala na yata sa talampakan. Alikabok na lang. Napamaang na si Monica sa kanyang narinig. Hindi niya maalalang ganito kagaspang ang ugali ni Britney. Kaya nga nagawa ni Kenji na lokohin to dahil utu-utu ang gaga. Wala siyang malay sa paligid niya. Hatian mo ko kahit nakatiting. Huwag kang madamot. Patuloy ni Monica na hindi pinansin ng mga pasaring nitong tagos hanggang sa kanyang buto. Bigyan mo naman ako ng konting portion ni Kenji. Magpasalamat ka na lang sa kanya na ibinigay niya sa yung isa sa kanyang mga kidney. Monica! Saway ni Kenji sa sekreto niyang pinakatatago. Kidney? Si Kenji ang kidney donor niya? Paano nangyari yon? Imposible. Ang sabi nito ibang tao yon. Naburo ng mga mata ni Britney kay Kenji na hindi na naman makatingin sa kanya. Ilang segunda nang lumambot ang puso ni Britney ngunit muli yung nanigas. Lalo pa siyang nagalit sa halip na matuwa si Britney na puno pang pagkasuklam ang kanyang kaloob-looban. Hindi niya maatim na may bahagi ng asawa niyang nasa loob niya at patuloy na nagbibigay ng buhay sa kanya. Hindi siya natutuwa. Lumalim pang galit ni Britney sa kanyang asawa nang dahil sa kanyang mga nalaman. Nagsinungaling na naman kasi ito sa kanya. Kahit kailan, napakasinungaling mo talaga, Kenji Barrowell. Puno ng gigil na umalingaw-ngaw na sigaw ni Britney na biglang pinadapo na ang isa niyang palad sa mukha ng asawang hindi nakapaghanda sa kanyang ginawa. Bumakas sa mga daliri ni Britney doon sa sobrang lakas na naging paghataw niya sa mukha nito. Kung alam ko lang na ikaw ang donor ko, hindi ko sana pinatanggap yun sa katawan ko. Pinareject ko siya. Dahil kahit ibigay mo pang isa sa mga kidney mo sa akin ngayon, hindi pa rin ito matutumbasan at mawawala ang galit na nararamdaman ko sa'yo, Kenji. Ikaw ng pinakamasamang taong nakilala ko. Ang tanawing yun ang mabilis na nagpababa sa hagdan kay Monica na kanina iika-ika lang at pa-sexy. Galit na galit ng kanyang mukha na sa sobrang galit ay nanginginig ng kanyang katawan. Pasugod na siyang lumapit kung nasang bandang tunay na mag-asawang Britney at Kenji na makatitigan na naroon. Britney, don't go too far. Alalahanin mo na sa pamamahay kita. Pwede kitang ipakaladkad papalabas.
Walang takot na banta ni Monica na feel ang pagiging peking asawa ni Kenji. Lumugar ka! Pumalakpak na doon si Britney na hinarap na si Monica. Bahagyang napatras ang babae nang gawin niya ni Britney. Wala kasing anumang emosyon ang mukha nito maliban sa matinding puot na para sa kanya. Bahay mo? Wow! May bahay ka pala? Sariling pag-aari? Sigurado ka bang bahay mo to, Monica? Namutla na si Monica sa tanong ni Britney dahil sa pagbabago ng kanyang itsura. Namewang pa to sa harap niya. Narinig niya nagbulungan ang mga hired maid nila. Curious na sa komosyon nilang ito. Sino nga ako? Mukhang nakalimutan mo yata kung sino ako, Monica. Puno ng pangungutyang itinuro pa ni Britney ang kanyang sarili gamit ang isang kamay. Tumawa pa siya para mas lalong asarin doon si Monica. Ako lang naman ang legal na asawa na lalaking inaangkin mong asawa mo, kuno. May pa-wedding frame pa kayo. Peke naman. Alam mo, nakakaawa ka na talaga. Namamalimos ng atensyon sa asawa ng iba. Muli pa doong humalakak si Britney. Tuwang-tuwa sa reaksyon ni Monica na anumang oras doon ay iiyak na. Hindi mo ba alam na kung anong pag-aari ni Kenji ay pag-aari ko na rin? Kasal kami. Legal na kasal kami. Diin pa ni Britney. Sinigurado niyang babaon yun sa kokote ng babae upang ma-realize kung sino talaga siya. Hindi nagsalita si Kenji na sapo na rin ang mukha ng mga sandaling yon. Gulantang pa rin ang katawang lupa niya sa malakas sa sampal na sa kanyang natamo. Dama pa rin niya ang lakas nito. Yung tipong parang na-dislocate pa nga yata ang kanyang panga nang dahil sa malakas na pagsampal dito ng kanyang asawa. Britney, ano? Sasagot ka pa? May laban ka ba sa akin? Napakakapal naman talaga ng mukha mo, kabet. Pilit na kinalamin ni Monica ang kanyang sarili. Uto-utong babae kung kaya malamang ibibigay din to. Kalma lang, Mrs. Barrowell. Alam ko naman kung saan galing ang galit mo sa akin na malalim dahil nasaktan kong anak yun noon na pinagsisisihan ko na ngayon. Isa pa, napatawad na rin naman ako doon ni Kenji. Muling bumangon ang galit ni Britney sa babae na mabanggit nitong kanyang anak. Napatawad ka niya? Puwes ako. Hindi kita mapapatawad. Dala ng labis na galit ay biglang binuhat ni Britney ng pinakamalapit na paso ng bulaklak sa may gilid nila. Ubod ng lakas at walang pakundangang inihampas din sa ulo ni Monica na hindi na nakaiwas pa. Sa bilis ng pangyayari, walang nakaisip na kayang gawin yun ni Britney. Napasigaw ng mga maid doon. Madam Monica! Sigawan ng mga maid na nakasaksi ng buong pangyayari. Unti-unting dumalo yung matingkad na pulang dugo sa mukha ni Monica. Nang maramdaman yun, doon pa lang napasigaw ang babae sa gulat. Hinawakan na niyang kanyang ulot biglang napaupo na. Aray! Ang ulo ko, Kenji! Dumudugo! Mabilis na lumapit si Kenji na makita yun upang takpan ng sugat na nakuha ni Monica kay Britney. Ngatal ang tinig na tinawag niya na ang katulong. Nagmamadali silang lumapit na kinakabahan. Madam Monica, dumudugo ang ulo mo. Ano pong gagawin namin? Sa halip na maawa si Britney ay mas uminit pang ulo niyang habang pinapakinggan niya ang pagtawag sa babae ng madam ng mga katulong doon na halatang walang nakakakilala sa tunay nitong kulay. Mamatay man to sa kanyang harapan, wala siyang pakialam. Nagkakagulo na sila pero kalmado pa rin siya doon. Magbabago? Baka magbabago lang ng lugar. Kami ni Noah ang pinakamahalaga. Bakit narito ka? Kumibot ng bibig ni Kenji. Wag na wag mo kong sisisihin sa ginawa ko sa kanya, Kenji. Kung tutuusin, hindi lang yan ang deserve niyang mangyari dahil mga agaw siya ng atensyon at asawa. Patuloy ni Britney na wala man lang kaba. Inggit ka? Gusto mo rin ba ng sugat kagaya ng ginawa ko sa kabit mo? Sumagot ka. Bibigyan kita. Inalalayan si Monica patayo ng kanyang mga katulong upang igiya to patungo ng sofa. Sa mga napapanood na pangyayari ay napagtanto ng mga to na ang dumating pala ay ang tunay na asawa ni Mr. Barrowell. Binalot na nakakabinging katahimikan ng malaking bulwagan. Hindi na mapigilan ni Kenji ang kanyang sarili. Hinarap na niyang kanyang asawa habang nangangalit ng kanyang mga ngipin. Walang pag-aalinlangan ay tinaas niya sa ere ang kanyang isang kamay. Handa na sanang padapuin yun sa mukha ng asawang wala pa ring takot dito. Hindi naman iniwas ni Britney ang kanyang mukha. Hinintay niyang palad ng asawa na dumapo sa isang pisngi niya. Walang paliwanag na tumigil ang palad ni Kenji sa ere. Hindi bumagsak ang sampal na inaasahan niyang gagawin ng asawa sa nakaumang nitong kamay. Sasampalin mo ko? Igaganti mong ginawa ko sa kabit mo? Go! Tahimik na tinitigan ni Kenji si Britney. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya magawang saktan ito.
na dati-rati naman ay walang kurap niyang nagagawa. Marahil ay nang dahil alam niyang galing lang ito sa operasyon. Ang layo naman ng sugat nito sa mukha. Bakit may pag-aalinlangan na sa kanyang mga mata? Walang ano-ano ay biglang pumasok sa isip niya ang unang halik nila ng dating mag-asawa. Kapwa puno ng pag-ibig ang kanilang mga mata nang sandaling iyon na sa oras na ito ay hindi niya na mabanaag sa mukha ng asawa. Malamig ng mga mata nito na puro puot na lang ang kanyang nakikita. Bakit ka tumigil? Bakit hindi mo ko sampalin? Bakit hindi mo ilabas ang galit mo nang dahil sa pananakit na ginawa ko sa kabit mo? Come on, Kenji, gantihan mo ko. Ipagtanggol mo siya ng harap-harapan. Nabawi ni Kenji ang kanyang pagiging kalmado sa pamamagitan ng paghinga ng ilang sunod-sunod ng malalim. Nagsasalita pa sana siya nang muli tinaas ni Britney isa pang paso na nahagilap niya sa tabi. Maingay na nabasagin sa ulo ni Kenji. Nasugatan yun ngunit hindi ito nagtamo ng sugat na kagaya kay Monica. Marahil ay dahil mahina lang ang pagkakabagsak doon ni Britney dahil sa kaibuturan ng puso niya asawa niya pa rin ng lalaki. Ganun pa man, nagpalamon pa rin siya sa galit. Naghorimentado na at nagwala doon si Monica sa nasaksihan niya. Oh my God, Britney! Anong ginawa mo kay Kenji? Are you insane? Nakangising nilingon niya na si Monica. Wala nang natitirang konsensya sa budhi niya ngayon. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Iniisip niyang durugin na lang ang asawa hanggang sa mamatay ito. Naisip niya na kapag namatay si Kenji, okay lang siya kahit na makulong. Ang mahalagay mawala na sa landas niyang asawang paulit-ulit siyang sinasaktan at ayaw niyang hiwalayan. Hahanapin naman ni Caroline at Manang Elsa si Andre at ayusin nilang magiging buhay nila ni Noah. Baliw ka na! Call the police now! Tumawag kayo na police! Ipapakulong kita, Britney! Banta ni Monica na naghalo ng luha at dugo sa puno ng takot na mukha. Nagawa pa nitong duruin si Britney na kalmado pa rin doon. Malamig ang naging ngiti sa labi ni Britney na burong mata kay Monica. Okay, call the police so I won't have to go through the trouble of having them pick you two up? Do you think I can press charges against you, even though you're here in Paris? English ni Britney nang maintindihan niya ng mga maid na gulong-gulo sa mga salitang binibitawan pa nila. Hindi pinansin ni Kenji ang dumudugong ulot ang nangihina niyang katawan dahil sa mabigat na impact noon. Mahigpit na hinawakan na niyang manipis na pulso ni Britney at pakaladkad na hinila ito palabas ng villa. Nag-umalpas si Britney. Nagawa niyang makawala kay Kenji matapos na makalabas nila sa may pintuan. Nagsukatan sila ng tinging mag-asawa. Napansin ni Kenji ang mga mata nito na alam niyang kay Andre, kung kaya naman lalo pa siyang nanggalaiti sa harap ng asawa. Kenji, saan ka pupunta? Iwan mo talaga ako dito dahil sa babaeng yan. Palahaw na iyak ni Monica sa loob na hindi nakaligtas sa pandinig ng dalawa. Ano ba, Kenji? Nangako ka hanggang sa huli. Umarkong isang kilay ni Britney habang nakatitig sa mukha ng asawa. Tawag ka. Hindi mo siya babalikan sa loob. Hindi pa palagi naman siyang pinipili mo kumpara sa sarili mong pamilya. Anong ginagawa mo? Bahagyang naging blurred ang paningin ni Kenji sa kanyang asawa. Bunsod na pagbasag nito ng vase sa kanyang ulo. Ilang segundo lang ito. Kenji, ano ba? Pag-aalboroto na rin ni Monica sa loob ng villa. Nilapitan na siya ng awang-awang maid upang pakalmahin na siya. Madam Monica, please calm down. What you are doing will only harm you. Please stop crying now. Alo ng maid na hindi na alam ang gagawin. How can I calm down? Can't you see that I'm just a third party here? She's Kenji's real wife. I'm just his hooker, his hopeful mistress. Maring itinikom na ng maid ang kanyang bibig matapos na tumingin sa kanilang mga kasama. Hindi kasi nila alam ang dapat nilang reaksyon pa. Mag-usap tayo. Saad ni Kenji nang makabawi ng lakas at muling kinaladkad si Britney patungo sa loob ng kanyang sasakyang nasa parking lot. Hindi naman nanlaban pa si Britney. Yun naman ang tunay niyang pakay. Andalin nito sa lugar kung saan niya magagawang utasin ang buhay ng kanyang asawa nang walang kahirap-hirap. Sagad na sa buto ang galit niya. Sisiguraduhin niyang tatapusin niya na ngayon ang lahat. Saan mo dinala si Andrea? Alam kong ikaw ang nagpakuha sa kanya. Kenji naman, pati ba naman batang walang muwang hindi mo kayang palagpasin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na malaki ang utang natin sa kanyang mga magulang? Akala ko ba nagbago ka na? Hindi pa rin pala. Kung gaano ka kademonyo noon, lumala pa yun ngayon. Yun lang bang layunin mo kung kaya ka napasugod dito sa Paris? Nakakatuwa ka naman, Britney. Bakit? Sa tingin mo ikaw talagang pinuntahan ko dito? Mahiya ka naman, Kenji. In your dreams?
Nilingon na siya ni Kenji gamit ang malamlam na mga mata. Naisin niya mang magalit, nanghina siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kung gusto mo ng bata, maaari tayong gumawa. O hindi kaya naman ay mag-ampon ng isa pa. Subalit hindi ang batang yun, Britney. Hindi ko gustong lahing pinagmulan niya kaya hindi siya pwede. Ilang beses ko rin bang ipapaintindi sa'yo mga bagay na yun, ha? Ayoko sa kanya. Madi na pagtanggi ni Kenji na halatang walang makakabali sa binitawan niyang desisyon ngayon.